sapagkat si Bronner at si Palafox ay wala po silang tungkulin na sumunod kay Martin Romualdez. Ang chain of command nila ay ang commander-in-chief, si Marcos. So parang binabribe nito ni Martin Romualdez at minasaldik ko, ang term ko parang binabribe at parang gano'n na nga ang Armed Forces of the Philippines, and that is scandalously unprofessional and unethical, Brother MJ and Brother Admar, and that should be called out by the people. And so correct po ang ginagawang pahayag ni General Pukis at nila General De Leon. Sakali lang na ang Marcos Romualdez team ay mananatili pa, sila na rin po ang tatargetin ng CPP, NPA, NDF sapagkat kapag nawala ang mga Duterte, ang Duterte brand of leadership lalo na, si Pangulong Duterte at si Sara Duterte, madali na po nilang atakihin ang Marcos government sapagkat ito po ay walang malakas na popular support from the people. At pangalawa, hindi po ito sanay o malakas ang loob na manindigan laban sa communist terrorism. So mangyayari po, magiging co-opted din po ang gobyernong ito dito sa vested interest ng CPP, NPA, NDF to avoid political conflict na pwede pong magkaroon ng banggaan. Isang taong bayan. The state is not Marcos. The state is the government where it belongs to the people. So tama po yan ang statement na inilabas ni retired General Pukis. Bakit? Si General Bronner po nagbibigay ng double meaning sa kanyang mga pahayag, no? Halimbawa, sinasabi niya na ang 2nd Infantry Division, which is based na sa Tanay, Rizal, the nearest Army Division na nandyan po sa Rizal, composite ang mga nandyan, ano? Ay sinasabi niya, maliban pa sa Joint Task Force NCR ng AFP na Anti-Terrorism, Counter-Terrorism Unit and Counter-Codeta Unit na nasa NCR, ay sinasabi niya na maghanda. Maghanda para saan? May double meaning yun, maghanda sa paglulunsad ng taong bayan ng kanilang sovereign will in a peaceful assembly of people for petitioning the government. The armed forces cannot do that because the armed forces must be the protector of the state of the people. Mali po, baluktot po yung innuendo or subliminal message o yung pailalim na diskarte ng mensahe ni General Bronner. Maganda saan? Bakit? Sasakupin na ba ng China ang Pilipinas? Magkakaroon na ba ng shooting war at lulusob na ang mga China, ang Chinese Liberation Army sa Manila? Maganda saan? So I think the double meaning and the innuendo, yung pailalim at palihim na style na maganda tayo kasi baka naman maglunsad ng kung anumang kalagayan na hindi natin in-expect, it's about preparation for the possibility of people power. People power is a democratic exercise of the people. It is the right of the people for peaceful assembly to petition the government for the redress of their grievances. Hindi po mali yun. Konstitusyonal yan. At yan po ay dapat nirerespeto at pinagpoprotektahan ng AFP. Number 2, may sinabi siya na ang mga sundalo at pulis ay hindi dapat maging political. Tama. But he cannot prevent them to listen to the news. And hindi niya pa mapipigilan na ang mga AFP ay magkaroon ng discernment o magkaroon ng pag-unawa na hindi na tama ang nangyayari. We are not encouraging mutiny. We are not encouraging kudeta. We are encouraging the AFP and the PNP as well to stand by the side of the people, not on the side of those who abuse power. And that is the message na dapat makita nila, that they should not be the facilitators for the perpetuation of abuse, of corruption, and of a government na ang direksyon ay puro politikang marumi at nagagamit sila. Tamantakin mo hindi nga siya nagpaliwanag, Brother MJ, Brother Admar, itong si General Bronner. Nang tinawagan siya ni Martin Romualdez at parang tuwang-tuwang kingkoy si Martin Romualdez, kasama niya dyan si Saldicoy at si Manix Dalipi, na nagre-report, General Bronner, CSAP. CSAP is Chief of Staff, no? Sa Armed Forces. Tuwang-tuwang siya nagre-report. Kita mo, pag ako nagsabi, nandyan na, natupad na itataas na natin ang subsistence daily allowance. Pero tinanggal naman ang 15 billion modernization fund para sa AFP. Tuwang-tuwa din si Bronner. Ganon din po ang ginawa ni Saldico nang tinatawagan niya ang Southern Luzon Commander
SOLCOM commander na si General Palafox. O kita mo, General, di ba natupad ng pinag-usapan natin sa Misibis? Misibis Bay yan. Yun ang kanyang negosyo, no, na resort sa Bicol. Iwan ko saan niya kumuha ng pera sa ganun kalaki na mga proyekto. Ngayon, itong dalawang generals na ito, Bronner and Palafox, bakit sila nakikipag-ugnayan pertaining to public fund allocation na parang private conversation? Bakit hindi yan ginagawa sa isang media briefing, sa isang lantad at malinaw na diskusyon, sapagkat si Bronner at si Palafox ay wala po silang tungkulin na sumunod kay Martin Romualdez. Ang chain of command nila ay ang commander-in-chief, si Marcos. So parang binabribe nito ni Martin Romualdez at minasaldi ko, ang term ko parang binabribe at parang gano'n na nga ang Armed Forces of the Philippines, and that is scandalously unprofessional and unethical, Brother MJ and Brother Admar, and that should be called out by the people. And so correct po ang ginagawang pahayag ni General Pukis at nila General De Leon. Kay Rick, lipat lang ako sa isang topic. May kaugnayan pa rin sa operations ng CPP, NPA, NDF. Sa panayam po ng SMNI, sinabi ni former NICA Chief Alex Paul Monteagudo na matagal na nilang namomonitor yung build-up ng kaso against FPORD sa Netherlands. At binanggit niya na kada daw patay dito, inuugnay daw doon sa EJK, tapos may isang tagaloob, mayroon daw koneksyon ang CPP doon sa ICC, tapos doon nililista, fina-file, para lumabas na yung napatay dito ay EJK. Anong information mo dyan, sir? Even before, sa Duterte administration pa, nakaupo pa ang dating presidente, ganun na daw talaga ang galawan. Mukhang mahabang panahon itong inoperate at mahaba ang case build-up na kanilang binuo para madala doon ang dating presidente. I agree. Credible and based on reality on the ground ang pahayag ni former Director General ng National Intelligence Coordinating Agency, si General Monteagudo. I agree. Sapagkat there is an existing unit of the CPP, NPA, NDF, dalawa yan, na nakabase sa Utrecht, Netherlands. Ang isa, CPP International Department. Hindi nila inaamin yan. Doon po si Joma Sison, ang kanyang asawa na si Juliet de Lima Sison, again, Juliet de Lima Sison, yes, pariente yan ni Laila de Lima. Itong asawa ni Joma Sison buhay pa, si Joma Sison patay na. Sina Fidel Agtawili, patay na rin, nandyan yan ang galing, sina Loisa Landoni, sina Connie Ledesma. So sila po ay CPP International Department. Pero ang kanilang mukha na ipinapakita sa Utrecht ay NDF International Office. Isa lang yun. NDF International Office ay CPP International Department. Tama ka, MJ? Doon sa binanggit ninyong panayam na ginawa ninyo kay former NICA Director General Alex Monteagudo na lahat ng nangyayari sa Pilipinas, partikular po sa isang administrasyon na gusto nilang tuligsain ng Communist Terrorist Group, mayroon po silang tinatawag na International Network Operations. Ang tawag nila dyan technically ISW, International Solidarity Work. Yan po ang covert term. Yan pong technical term sa doktrina ng CPP, NPA, NDF, ISW, International Solidarity Work. Network operations yan na ginagawa sa abroad. Ang mukha niyan, Migrante International, para sa overseas Filipino workers infiltration worldwide. Ang mukha niyan, Bayan International, Bayan USA, Bayan Canada, Bayan Europe. Ang isa sa pinakamalaking binuo nila na project na hindi napansin kaagad, upon the instigation and operations of Joma Sison, nang buhay pa siya, itong ILPS, International League of People's Struggles. At yan po, dyan dumadaloy ang grupong Karapatan from the Philippines, which is a front organization created by the Communist Party of the Philippines for the so-called human rights defense. Pero actually, piyansador at tagapagpatakas ng NPA. Isa pa, NUPL, National Union of Patakas Lawyer, in which itong NUPL na abogado na grupo ito na nagtatanggol sa CPP, NPA, NDF, si Cristina Conte, na ICC Designated Assistant Counsel in the Philippines to the ICC prosecutors, ay miyembro at opisyal ng Communist Party of the Philippines. I should know, at kinukumpirma na nga nila ng iba pang mga former rebels sa interview with NTFL lately,
na siya ay aktibong involved sa operations ng Communist Party of the Philippines, acting as urban operative in the guise of legal counsel. So lahat ng ito, correct. Ang pattern of international operations na dumadaan sa Utrecht, Netherlands ay naging dahilan noon kung bakit nawindang ang programa ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nang pumasok si Philip Alston na UN Rapporteur for Human Rights na nagtrabaho, same pattern, CPP International Department, ILPS or International League of People's Struggle na international network of pro-communist and pro-socialist organizations na ang core secretariat niyan, Communist Party of the Philippines International Department. Lahat ng ito po, yan ang nagbibigay ng pagtotoo sa binabanggit ni Director General Monteagudo ng NICA na ako na mismo nag-explain. Yan ay systematic, highly organized, well-funded international network of terrorist operations in the guise of ISW or International Solidarity Work. The case build up, the ICC connection, and including po yung international media coordination and propaganda attacks based in Europe and dati sa US at Canada, nagpapatuloy po na ito isang bahagi ng paglulunsad ng CPP, NPA, NDF ng legal offensive and propaganda attacks against governments in the Philippines na lumalaban sa kanila. At isa sa pinakagusto nilang durugin na hindi makabalik sa kapangyarihan upang sila ay labanan is ang Duterte brand of leadership, lalo na po si Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte. The pattern, the similarity, the historical experience, and the doctrinal position na binanggit ko all give the definition kung bakit sinabi ni former Director General Nica Monteagudo na ito'y pinagplanuhan, pinaghandaan, matagal na ang nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte na pagpapadukot at iligal na pagpapakulong. Kaya wag na kayong magtaka mga kababayan kung meron kayong makita na sumasabay sa ating mga kabayan doon sa The Hague na nagrarally. Dahil marami tayong mga kabayan doon, ka-Eric, ang sumusuporta araw-araw, dinadayo, tinawag na nga Duterte Park, Duterte Forest, yung mga lugar sa harap mismo ng International Criminal Court. Sa kabilang panig naman, meron tayong mga kababayan na imbis na suportahan yung kabayan mo, kapwa mo Pilipino, talagang kinukundi na pa nila at nagpapasalamat na nakulong doon si former President Rodrigo Duterte. The fact na sa lahat ng mga Pilipino o sa lahat ng mga presidente ng Pilipinas, kahit nga yung nasa death row na, ka-Eric, binibili pa natin para madala dito sa Pilipinas at dito na lang mag-serve ng kanyang sentensya. Pero ito, nagsilbi sa Pilipino ng 6 na taon, ang gantimpala binigay sa mga banyaga. Correct. And ang masakit dyan ay kasabwat pang gobyerno sa illegal na gawain na ito. That is very condemnable. Yan po ay dapat kondinahin at nagpapasalamat tayo, no? Na mayroong nagsasalita ng mga senador na. Not just Amy Marcos, no? Nagsalita na rin, aside from Senator Bato de la Rosa, MJ, Admar, si Senator Robin Padilla, si Senator Bongo, nagsalita na rin sila Senator Alan Cayetano, si Senator Jingo Estrada, no? And I hope many more will follow na kondinahin, punahin, sitahin, at i-rectify itong karumaldumal na pagtataksil na ginawa ng gobyernong Marcos upang ipadukot ang dating Pangulo. The term is pagpapadukot talaga because it was not an arrest. At hindi lang yan, dapat managot sila. Kung may dapat managot dito, lalo na yan, including ang pagpapagamit ng PNP, sina Marbil, sina Torre, sa illegal operations na ito, including po ang pag-imbestiga sa naging papel nila Trillanes dito, sa naging papel ng mga CPP urban operatives, at lalo na po pati ang magkapatid na Rimulya. All of them nabulga sa Senate hearing ng Committee on Foreign Relations na hindi tama, karumaldumal na kataksilan ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. I agree to the point na ang international pressure group nila, like dito sa Canada, sa US at dyan sa Europe, bagamat maliit ang bilang, maingay sa media at marunong gumamit ng media projection that is called IO. Information Operations. And ngayon, nakita natin na lumutang na ang mga organizations nila, ILPS, International League of People's Struggle, ano pa, Karapatan, NUPL. Mantakin mo si Cristina Conte has the temerity to say that the war on drugs was a massacre of the poor. Wow! Heavy! So heavy. Wala siyang proof
Ang massacre of the poor niya, 43 or 41 lang. Ang documented nila, questionable pa. Pero ang binabanggit ng boss niya na si Joe Maciso nang nabubuhay pa at kinagat naman ng ilang mga UN bodies at ng mga propagandista nila sa Europe at Amerika at Canada na 27,000 daw to 30,000 ang minasakir ni Pangulong Duterte na sa utos niya. Nasaan yun? Walang police blotter, walang police report, at ang kaduda-duda pa, ngayon pa na nagpapalabas. Brother MJ, may nag-leak na dokumento coming from a 3-star general ng PNP na nagre-require ngayon ng PNP ng report ng lahat ng mga alleged extrajudicial killing incidents related to the Duterte administration. At isa dyan po ay sa Davao, kinukuhanan sila ng report from 2016 to 2022. Ano ito? Manufacturing, again, ng mga sinasabi nilang libo-libo ang pinatay, the way the pattern was being now exposed ng sinabi ni Cristina Conte ng CPP, NPA, NDF, urban operative na massacre of the poor, pero 41 cases lang na present nila, questionable pa ang mga circumstansya at nasaan ang 27,000 to 30,000 to 30,000. Ang lahat ng ito po ay niluto sa loob ng Kongreso, sa committee hearings nilang moro-moro at pati po sa media propaganda. Kaya nila gustong walang programa ang SMNI. Kasi dito lang po ito na ibubulgar at dito lang po naka-counter ang kanilang kasinungalingan, MJ and Admar. Sir, dito tayo, no? Sa kabila po ng mga mababang trust ratings, sa kabila po ng galit ng taong bayan sa ginawa kay former President Rodrigo Duterte sa pagpapadala sa The Hague, it seems na itong administration ay still portraying, base ito sa nabasa kong article ni Sir Rob Rances, nakapost po sa kanyang Facebook. Maganda itong sinulat niya dahil sa kabila raw ng lahat ng ito, pinoportray pa rin, ayon kay Sir Rances, ng administrasyon na sila pa rin ang in control. Parang wala lang, no? Parang superficial lang yung mga nangyayari. At binanggit niya yung isang factor kung bakit. Dahil nasa suporta pa rin ng administrasyon ng mga elite. Anong masasabi mo dyan, sir? The elite or the oligarchs control the mainstream media. Ang tawag ko dyan, corporate media. Hindi naman talaga media yan eh. They operate for business and profit. So, I think 80% ng main media, corporate media, ay nakokontrol o napapasukan na ng influence ni Martin Romualdez. And Martin Romualdez is the one propping up the administration of Marcos. Ang tawag nga sa kanya, if there was Asyong Salonga, na moniker ay hari ng Tondo in the 1950s, in 60s. Mayroon namang Martin Romualdez na hari ng Pundo. So si Asyong Salonga hari ng Tondo, si Martin Romualdez hari ng Pundo. So siya ang nagpa-prop up nito, including media operations. I agree. The oligarchs, the elites, ayaw nilang manumbalik ang Duterte brand of leadership. Sapagkat sa ilalim ng Duterte brand of leadership, kailangan po ang mamamayan, ang una, hindi ang bulsa at ganansya. Klaro yan. Hindi sila pwedeng mag-impose ng samot-saring mga pangangamkam sa kayamanan ng bayan na hindi dumaan sa otoridad ng gobyerno. The way Rodrigo Duterte defended the people's welfare doon sa MWSS na 13 pesos per cubic meter nila, doon sa na isisingil sa mga concessioners ng tubig na mga mamamayan sa Metro Manila at paligid nito, doon sa mga buwis na hindi nila binabayaran ng tama by the billions, at marami pang mga pangangamkam nila na mga properties na hindi napuna, including po itong sa ABS-CBN question na kahit wala silang franchise, 5 taon silang pinayagan halos na mag-operate on provisional franchise dahil pinayagan ni Pangulong Duterte dahil media. Samantalang ang SMNI may franchise, walang permit to operate sa NTC ni Marcos. No, klaro yan, mga properties na hindi alam bakit napunta sa kanila, prime property, sa Inquirer. Lahat ng ito po ay sakop na ng conglomerate of media operations ni Martin Romualdez. Yan po ang lumalabas na nakatotohanan, wala lang makapalag, wala makapagsalita. The media is used right now, except SMNI and social media, as a weapon also for mind conditioning. Pero, I would beg to disagree on some point kay Brother Rod Rances, na seemingly parang in control pa ang Malacanang. Seemingly.
Pero makikita mo, nagpa-panic mode na siya, Brother MJ, Brother Admar. Kung ano-ano na lang pinagsasabi ni Claire Castro. Ang self-proclaimed na bida sa teleserye ng kanyang mga vlogging inside Malacanang, no? Pero ang kanyang position ay presidential press officer. Pero ang kanyang ginagawa ay cover up. Mantakin mo sabihin niya na there is nothing to be worried about the crime situation. Kasi paglabas daw niya, sa labas ng kanyang bahay, walang saksakan, walang snatching sa palengke, pero lantara naman ang kidnap for ransom na bumabalik. Ang droga, kaliwat kanan ang bintahan sa droga, at ang panunumbalik ng street crimes never seen before in the last 8 years na nagbinipit pati si Marcos sa ginawa ni Pangulong Duterte, nanumbalik. So, ang lahat ng ito, ng pagtatakip, at lahat ng ito ng public information manipulation, ay pagpapakita ng panic mode situation sa loob ng palasyo ng Malacanang. To the point na ayaw nilang mag-cooperate na sa investigation kung paano ginawa po ang illegal na pagpapadukot kay Pangulong Duterte at pagpapatapon sa Europe by invoking executive privilege. To invoke executive privilege is an attempt to prevent the exposure and the revelation of information sapagkat may tinatago at may gustong pagtakpan. These actions of pattern na ginagawa ng Malacanang ngayon, Brother MJ and Brother Admar, nagpapakita po na hindi na nila pwedeng mapigilan pa ang namumuo o ground swelling of discontent ng taong bayan sa uri ng papabagsak na uri ng pamumuno ni Marcos na ang direksyon ay collapsing failed governance na walang direksyon kundi kaguluhan at pagkalugmok ng ekonomiya at kaguluhang politika, at ang masaklap pa, muling nanunumbalik po ang paglakas ng oportunidad sa communist terrorist group na guluhin pa ng todo-todo ang ating bansa. But in the biggest, in the larger context, agree ako sa mga sinulat ni Rob Francis, nabasa ko rin po yan. Pero point out ko lang, Brother MJ and Brother Admar, I would still position the greatest threat to the country right now is not China. China can be handled correctly through diplomacy, through trade and economic engagement, not through war posturing. The greatest threat is the recovery and rebound of the CPP, NPA, NDF, which has been devastatingly creating ng napakalubhang pagkawasak ng ating lipunan in the last 56 years. And I am very afraid that the AFP is going towards a wrong direction because of a wrong perspective na tapos ng CPP, NPA, NDF because they do not want to advise correctly and honestly the President na hindi pa po tapos ang political and urban infiltration, and there is a serious attempt for the CPP, NPA, NDF to recover by way of the things we are now seeing right now. Papunta po sila sa recovery at papunta po yan sa muling pagtatag ng armadong puwersa nila kung pababayaan natin itong nagaganap na hindi makatarungan at dapat tuligsain na tactical alliance of the CPP, NPA, NDF with the Marcos Romualdez government dahil nagagamit sila sa political operations to demolish the political opposition group of the Duterte. Kay Eric, si Admar po ulit ito. Maraming ganap sa ating bansa ngayon na talagang dapat pagtuunan ng pansin, mga maanomalya na sinasabi mga kontrobersya na nandyan na yung bilyon-bilyong piso, 80 billion pesos ata, yung paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth. Nandyan yung blanco na BICAM report. Tapos meron pang serye ng mga kriminalidad, mga kidnappings, mga karumal-dumal na mga krimen. Nandyan yung installation ng Typhoon missiles dito sa ating bansa. Pero wala tayong naririnig mula dito sa mga front organization ng CPP na noon, kabilang ito sa mga talagang nangunguna yan sila sa pag-iingay. So, masasabi mo ba na palatandaan na ito na meron ng alyansa ang Marcos at CPP? Yes. There is now a total co-optation, lubusan ng nilamon ng gobyerno at sistema ni Marcos at Romualdez through bribery, through corruption, ang CPP, NPA, NDF. They are no longer an ideology-based, principle-based
na uri ng social movement that the way I used to know and I used to be part of. Naging isang malaking negosyo na po ang CPP, NPA, NDF. They're using the brand of communist terrorism as a part of leverage, propaganda, and public opinion manipulation para maging relevant sila politically. But in truth and reality, they are a business entity. The CPP, NPA, NDF is a lucrative business getting money from abroad through ISW or International Solidarity Work, putting up NGO as daluyan ng kanilang pangungulimbat ng pera sa international network, at daluyan din po ang party list nila ng pondo by the billions mula sa loob ng gobyerno. So tama po ang observation ninyo, Brother Admar, Brother MJ. The CPP, NPA, NDF cannot be the alternative social movement that can create genuine political opposition against the abuses of the current administration, because they are part of the entire enterprise of manipulating and perpetuating an abusive and corrupt government wherein they are very much part na nagbibenepisyo dito. So sila po ay may partido dahil may partida. Yan ang biruan ngayon eh. Partido refers to the Communist Party of the Philippines. So mayroon pong partido ang CPP, NPA, NDF dahil sila po ay may partida. Mantakin mo 1.5 billion pesos to 2 billion pesos ang pondo na inilaan sa kanila last year at hanggang dito ngayon magkampanya upang sila ang maging primary attack dogs, upang sirain at gamitan ng operations international at local by propaganda and manipulation and including network operations abroad ang mga Duterte, lalo na si Pangulong Duterte. So it paid a lot for them. So ulitin ko po, the CPP, NPA, NDF, sila po ay isang malaking terrorist financing organization in the guise of advocating communist ideology as a packaging, pero sila ay isang lucrative, politically corrupt business enterprise in the real sense. At if ever lang po na halimbawa magtagumpay sila sa kanilang nagkaisang layunin, nakikita nyo rin po ba, batay sa nature nitong CPP, NPA, NDF, na ang susunod na naman nilang titirahin ay itong mga naging kaalyansa rin nila na for sure kakaiba sa kumbaga kaiba sa kanila pong interest. Tatraidor kumbaga. Brother Admar, correct ka sa perspective na yan, I agree. Sapagkat ang kanilang doktrina dyan sa Tactical Alliance, they are only using the alliance para mapalakas po ang kanilang posisyon, makakuha ng pondo at makagamit ng programa ng gobyerno while they are in the alliance. Sapagkat napakahirap nilang labanan ang isang Duterte brand of leadership. Nakita nila na kapag umupo o nakaupo o makaupo o ma-elect si Vice President Sara Duterte, malaking problema yan. Kasi hindi lamang maibabalik ang Duterte brand of leadership na strong rule of law, anti-terrorism, and anti-communist insurgency programs at mayroong matatag na pamumuno laban sa mangungurakot, lalakas din po muli ang puwersa ng mamamayan through information program dahil muling mananumbalik po ang lakas at puwersa ng SMNI. Dahil batas yan na ipapatupad dapat na bumalik at magkaroon ng tamang media perspective ang taong bayan na makakarinig sila ng katotohanan. So ayaw na ayaw yan ng CPP, NPA, NDF. Pero tama ka sa pagkakataon na sakali lang, na ang Marcos Romualdez team ay mananatili pa. Sila na rin po ang tatargetin ng CPP, NPA, NDF sapagkat kapag nawala ang mga Duterte, ang Duterte brand of leadership lalo na, si Pangulong Duterte at si Sara Duterte, madali na po nilang atakihin ang Marcos government sapagkat ito po ay walang malakas na popular support from the people. At pangalawa, hindi po ito sanay o malakas ang loob na manindigan laban sa communist terrorism. So mangyayari po, magiging co-opted din po ang gobyernong ito dito sa vested interest ng CPP, NPA, NDF to avoid political conflict na pwede pong magkaroon ng banggaan. Pero sino po dapat ang magkaroon ng posisyon na ito'y maputol at mapigilan? The Armed Forces of the Philippines, the AFP, the National Defense Department, they should stand up. The National Security Council, they should tell the President, Mr. President,
Itigil po natin ito. Mali po itong diskarte ng nagpalusot tayo ng safe conduct pass kasi inalabas nila sila Bicladlad, sina Ray Casambre, yung mga matatanda na daw na may sakit, sabi ni General Galvez, maawa naman tayo. Maging makatao tayo, wow. Samantalang kaming lumaban para sa inyo, kasama ninyo, kami ang kawawa. Itong kumukawawa at nagwawasak ng ating bayan, dapat may safe conduct pass sila. May pundo sila. Ayos ka rin, General Galvez, no? At pinirmahan ni Marcos. Pinirmahan ni Marcos at ang next niyan, peace talks. Kasi daw, magaling naman sila gumawa ng chocolate. Kaya nadala siya sa chocolate diplomacy nila Juliet De Lima at ni Connie Ledesma. Kaya dapat daw, yan talaga sinabi niya sa akin by phone ni Charlie Galvez. Maawa na tayo sa kanila, Eric, matanda na sila. Hindi nga sila umaamin sa kanilang kasalanan, sa karumaldumal na pagwasak nila ng ating bayan. For the last 56 years, hindi nila dinideklarang bubuwagi nilang NPA. Hindi rin nila dinideklara na sila ay nagsasabi ng confession. Walang national confession at walang pag-amin na mali ang kanilang ginawang pagwasak at pagpatay sa mga mamamayan, sa sundalo at mga pulis. And yet, here is the Secretary for Peace daw ni Marcos na si Charlie Galvez at pinagbibigyan ng pabor ng tudong-tudot, bonggang-bongga ang mga komunistang leader na ito. So tama ka, Brother Admar, sa sinasabi mo. Sila din po ay bibitayin ng CPP, NPA, NDF sakaling lumakas muli ang armadong pwersa ng grupong ito. Sapagkat ang layunin ng grupong ito ay hindi po kapayapaan, kundi kapangyarihan. Opo. Dito naman po tayo sa klase po ng governance na masyado lang mababaw po ka Eric, no? Parang band-aid solution talaga. Like kagaya po dito sa 20 pesos na bigas na pinag-uusapan natin. Inamin po ni Vice President Sara Duterte, alam niya, nung panahon na maganda pa yung kanilang relasyon, na talagang namumroblema sila kung paano talaga may isa sa katuparan yung sinasabi, aspiration, tapos bigla naman, pag nakikita mo, oh, natupad na ang pangako. Kala ko ba aspiration, tapos nandiyan na naman yung pangako. Pero kung ano man yan, nabanggit ni VP Sara na talagang nahihirapan sila noon. Tapos ngayon, biglang litaw. Pero kung susumahin mo, kaduda-duda kasi wala namang bagong inintroduce na programa. And at the same time, namumroblema nga yung mga magsasaka. Hindi naman ibig sabihin nito, gumanda na po yung ating agricultural sector. Di po ba, isa yan sa mga magiging senyales kung maganda yung sektor ng agrikultura, maganda yung ani, marami yung supply, maaari na bumaba sa 20 pesos. Pero walang ganyan na nangyayari. Tapos biglang baba po. No? Parang, di ko alam kung anong tawag mo dito ka, Eric, sa mga ganitong klase po ng governance. Yan ang tinatawag na governance by propaganda gimmick. Ibig sabihin, Brother Admar, propaganda gimmick yan, I agree. Una, for the last 2 years ng Marcos government, tuloy-tuloy po na bagsak ang agrikultura. In fact, the most devastated aspect of our economy is agriculture and manufacturing. So, bagsak yan for the last 2 years. Pangalawa, not even the NFA or the National Food Authority and the Department of Agriculture are refuting na tayo'y net importer ng bigas. Wala tayong food security program. Tayo po ay naging net importer ng bigas bagamat tayo ay agricultural na bansa. Number 3, ito ang mag-dispute sa kanila. Only less than 10% ang intervention sa market ng National Food Authority pagdating po sa inaani ng mga palay. So saan ang galing itong bigas na ito? Ibig sabihin po, ito ay mga bodega na mga surplus stored supply na pwedeng ito ay luma na at kailangan ma-dispose na. Kaya pwedeng i-repackage sa 20 pesos per kilo pero non-sustainable, artificial po yan sapagkat hindi yan ibinunga ng paglago ng agrikultura. The agriculture is not mechanized. The agriculture does not have modern equipment sapagkat 70% ng agrikultura natin ay nakabatay sa antas na backward pre-industrial agricultural system. In fact, ang araro at kalabaw ay umaabot pa rin sa 70%. Kaya backward production tayo ang ating antas ng agrikultura. So tama ka, ito ay pansamantala lang hanggang matapos ang eleksyon sa May 12. At hindi ito quality rice na pinroduce sa ating bansa. At pangatlo,
Hindi ito sustainable sapagkat hindi siya ibinunga ng market forces at ng development ng ekonomiya at programa. Sapagkat nga atrasado ang ating agrikultural na bansa, hindi mechanized, 23% lang ang may irigasyon, access, therefore mga 80% ay nakasahod ulan, rain-fed, at only 27% ang mechanized, meaning to say 75% halos ng agrikultura natin ay backward, kalabaw at araro ang ginagamit. So paano nagkaroon ng 20 pesos? Wala tayong surplus production. Therefore, ang NFA nagpapalusot. Ang Department of Agriculture pinapasakay ang taong bayan. At pangatlo, or pang-apat na punto ko, hindi totoo ang 20 pesos na yan ay magiging batayan na siya na ang magiging daloy ng market intervention ng gobyerno sapagkat, ulitin ko, walang pundo ang National Food Authority para mag-purchase ng alos 45% to 50% rice production intervention sapagkat hindi siya namimili. Siya ay nagpapacilitate ng importasyon. Kaya mali po ito at panluloko ito. Kailangan po itong si Laurel, no? Si Kiko Laurel, na Department of Agriculture Secretary, kasuhan ito ng political estafa. Ang estafa, ang elemento niyan, panluloko. So para sa akin, this is a political estafa. Aside from being a propaganda gimmick, itong 20 pesos. Tinutuligsa natin ito sapagkat mali ang approach. Dapat nating gawin, ang 20 pesos ay mangyayari lamang kung may food security program. Ibig sabihin po, i-mechanize natin ang agrikultura. I-improve natin ang irigasyon, ang mga mechanization of agriculture, palakasin natin ang government intervention on collective wide farm na pinupunduhan ng gobyerno upang mas malaki at malakas ang produksyon sa palay at mais. At dapat yan ay state-intervened na farming. Hindi po parcel of land production, hindi yan mangyayari. At kailangan collective farming yan na organize ang mga magsasaka funded by the cooperative and government intervention support. At dapat ang NFA ang magbili ng mga bigas na produksyon o palay by 50% sa market share para magkaroon siya ng kanyang power of intervention to the market price. Kapag hindi nangyari yan at hindi ginagawa yan at hindi naman nila gagawin, kalokohan po, political estafa at propaganda gimmick itong 20 pesos for elections lang ito na gimmick nila at niloloko nila ang taong bayan. Opo, dito pa sa isa ngayon dahil magkakaroon ulit ng pakonserto ang palasyo pala at ngayon ay pagbibigay pugay daw para sa mga OFW. Nabanggit ko na nga kanina, natanong ko na, ano ba yung pangangailangan ngayon ng mga OFW? Mapapawi ba ito sa pamamagitan ng pa-concert? Kailangan natin ng musika ngayon at ng aliw. Patanggal ng stress. Oo, nang mawala sa ating isip yung mga problema, Ka-Eric. Opo, maganda yung inyong tinuran para magkaroon ng ibang anggulo at atake ang ating diskusyon ngayon. Diyan po magaling ang Marcos government. Ang tawag po diyan ay pagkakaroon ng escape mode. Kapag wala ka ng solusyon sa krisis at mga kahirapan na dinaranas ng iyong mamamayan dahil hindi mo alam ang gagawin mo, dahil ikaw ang pinagmula nito, no? Gagawa ka ng gimmick. Maliban sa 20 pesos political estafa and propaganda gimmick na bigas na 20 pesos per kilo, maggawa ka ng konsyerto para libangin mo ang taong bayan. Ang tawag po diyan ay you create a hysteria to the people. Yung hindi niya maalala na nabubulok na palang lipunan, pansamantala mo siyang aaliwin, no? Very classic sa ginawa ng tatay niya noon at the height of the collapsing economy and at the height of collapsing governance ng Marcos Sr., the dictatorship of Marcos Sr., yan din pong approach nila. Pagtakpan ng band-aid at mga kung ano-anong gimmick sa entertainment ang ating mamamayan, subalit hindi po nakaampak at nakapigil yon upang magbangon ng taong bayan. Pangalawa, napunto ko dyan, Brother MJ, ang kailangan ng OFW ngayon ay ang assurance na ang kanilang pundo at mga perang tinutulong sa kanilang pamilya ay hindi po nawawala sa pangungurakot ang mga buwis na pumapasok dyan sa remittances. Billions yan, no? Araw-araw. There are around 5.2 billion pesos na pumapasok na pondo at remittances coming from the OFW. Ang buwis na kinukuha ng gobyerno dyan, umaabot na mga hindi bababa po sa 1.3 billion pesos din. So, mantakin mo kung saan ito napupunta.
Yan ang kailangan ng OFW, assurance of guarantee na hindi po kinukurakot ang kanilang mga pundong ipinapadala dito by way of taxation na hindi na pupunta sa mga mamamayan. Pangalawa, there are 800,000 overseas Filipino voters ang hindi pa nakaregister sa online registration. At ako ay magtataya ng aking pagiging social media commentator, Brother MJ and Brother Admar. 85 to 90% ng mga botante po na overseas Filipino voters, around 1.1 million yan, ay boboto yan sa mga kandidatong iniendorso ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. So ngayon mayroon kang 800,000 possibility na hindi po nakaregister, hindi sila maka-online voting sapagkat illegal po itong ginawa ng COMELEC. There is no law providing authority for COMELEC to require mandatory online voting only. Hindi po pwede yan. Wala pa namang desisyon ng Korte Suprema hinggil dyan kung ipapatigil ito at babaguhin ito. So ngayon, we are facing a crisis of possible disenfranchisement of around 800,000 Filipino overseas voters. Sapagkat by May 7, magsasarado na po ang online pre-registration at online voting lang talaga. Pangatlo, kailangan po ng mga overseas Filipino workers sa pag-uwi nila, mayroon po silang mababalikan na kabuhayan. Mostly po ang mga OFW natin, pagkatapos ng kanilang hirap at mga pagsasakripisyo, Brother MJ and Admar, walang kabuhayan pagdating sa Pilipinas. Because the economy that they are propping up, this is around 27 to 28% ng budget natin. So umaabot po ng mga 1.6 trillion pesos. Ulitin ko 1.6 trillion pesos ng kabuang budget ng bansa nang gagaling sa suporta ng OFWs. Subalit wala po silang pakinabang pag-uwi nila, lugmok ang ekonomiya. Those are the real concerns of the people right now ng ating milyong-milyong kababayang nabubuhay, nagtatrabaho at nagsasakripisyo sa labas ng bansa. Brother MJ, Brother Admar. Pasok dyan kay Eric yung Latin phrase na panem et circenses, bread and circuses, ayuda at concert. Correct? Correct. You make the people believe. Kaya nga nagkaroon yan dati ng gladiatoral, yung may mga gladiator sa Roman Empire. Dahil yan po, kung bago mag-alsa ang mga tao o nagugutom sila, lilibangin mo sila. Kaya may mga orgy, may mga gladiator, yun po ang lumang kabulukan ng Roman Empire. Upang manatili po ang Roman Empire sa kanyang kapangyarihan, kailangan pong ang mga taong bayan noong panahon ng Romanong Imperyo ay nalilibang o naliligaw ang kanilang pananaw dito sa mga pang-aaliw na ito. Your Latin phrase was correct, Brother MJ. Yan po ang ginagamit ngayon ng Marcos government because of the total bankruptcy of his governance direction, which is going towards the drain, collapsing the entire country. Eric, dito muna tayo sa politika dahil nung kasagsagan po ng mga pagdinig sa intelligence and confidential funds, lahat po ng mga politikong dikit sa mga Duterte ay silent. Ang iba nga pumirma para sa impeachment. Pero tila iba na ngayon ang trend dahil lahat ng mga politiko ngayon gusto yatang makipagkamay na kay VP Sara Duterte. What's happening? Kasi the major error or tactical political blunder that the Marcos and Romualdez government committed, yung puwersahan at iskandalosong pagtataksil nilang ipinadukot at ipinatapon sa Europa si Pangulong Duterte. They underestimated the people. They underestimated the capacity of the Filipino people to resist and to disagree and to protest. Ibig sabihin po, ang nakikitang indicator ngayon ng sobrang pagsirit pataas ng approval and trust rating ni Vice President Sara Duterte in all surveys at sobrang paglugmok naman ng rating ni Martin Romualdez at ni Marcos. Hinihilot na lang para hindi lang dumausdos ng tudo-tudo, samantalang sumisirit pataas, hinihilot lang para hindi bumuelo ng tudo. Ang ratings ni Vice President Sara Duterte, indicator yan na nagkaroon ng tactical political blunder but fatal, seryoso, sapagkat ngayon ko na nakikita, Brother MJ and Brother Admar, worldwide, ang condemnation and resentment and anger, yung galit at pagkamuhi ng taong bayan, worldwide. Hindi yan nakita sa panahon ng tatay niya,
later part na lang. Ngayon, worldwide, halos kumikilos, umiiyak at nagsisigaw sa galit at pagkamuhi sa gobyernong Marcos Romualdez, ang taong bayan, ang mga Pilipino, worldwide. At sa ating bansa, siguro kung may land connection or interconnected by land, ang Luzon at Mindanao, nilusob na po ng mga mamamayang Mindanawan ang Metro Manila upang ipanawagan ang mapayapang people power at paglayas ni Marcos sa kapangyarihan. Maswerte siya, archipelago tayo, at malayo ang iikutan na mga land connections ng puwersa ng mga Mindanawans na nagagalit ngayon. But the groundswell na mumuo na pagkagalit ng taong bayan, irreversible na ito. Yan ang dahilan kung bakit marami na po nakakakita ng mga politiko at mga kandidato na nakikita nila that the Marcos government is soon to be lame duck. Pag na-survive ni Pangulong Sara tuloy, ni Vice President Sara Duterte, ang impeachment operations nila na ipakonvict siya not later than June 30 or within June 30th time frame, at siya ay nakasurvive until June 26, at mukhang doon na tayo patungo. The Marcos and Romualdez government will become lame duck despots. Magiging despotiko sila, pero hiwalay, isolated from the people. Ibig sabihin po, kung ikaw politician, alam mo na ang susunod na pangulo ng bansa, either by way of constitutional succession, sakaling magkaroon ng vacancy, mag-resign, lumayas si Marcos sa kanyang kapangyarihan, o magkaroon man ng elections, snap elections, or actual elections in 2028 ay Sara Duterte ang upo. That is now the irreversible political trend na tinatanggap ng taong bayan. Marcos is trying to survive right now by all means necessary, including concert here, ayuda there. Those are indicators na pati ang papilit na pagsasabi na may 20 pesos na bigas na achieve natin, niloloko ng taong bayan, gumagamit mo ng political estafa, pang-iestafa yan sa taong bayan. Ang lahat ng ito po ay nagkaroon ng tinatawag nating symmetry of events na bigla na namang nagkaroon ng trigger fuse, na nagkaroon ng interes sa politika ang malawak na hanay ng mamamayan, at nakikita nila that indeed the Duterte brand of leadership needs to be restored or to be installed at the soonest. Yan ang dahilan kung bakit pati sa public opinion survey na mamayagpag po ang pagtaas ng pagtanggap ng mamamayang Pilipino, mayoriya, siguro mga 70% yan, Sara Duterte or Duterte brand of leadership ang kanilang tinitingnan as an alternative bago pa po mag-collapse ng tuluyan ang lipunang Pilipino. Ay, masyado namang seryoso yung topic natin. Live report ka muna kay Eric. Kamusta ba ang kampanya ng ng Duterte Senate slate? Nang magaan-gaan naman yung ating mga paksa. Oo nga, napakaseryoso ng talakayan natin, pero yan ang tatak ng SMNI. Dito lang tinatalakay ang critical views which are grounded on realities. Hindi kayang gawin ito ng ibang media outlet. Gustuhin man nila, hindi sila papayagan dahil sila ay nakakontrol sa ganansya at negosyo. Tayo hindi. Prinsipyo yan ang kaibahan ng isang Pastor Kibuloy. Brother MJ, napakaganda po ng pagtanggap ng mamamayang Pilipino all over. Naikutan ko na dito, New York, 3 times ang mga ginawang pagtitipon-tipon. Malakas po ang hatak ng PDP laban senatorial candidates, including Pastor Kibuloy, of course, sa hanay ng mga Pilipino dito. Not even mga membro, hindi sila membro ng KOJC, hindi din sila mga religious people, but they are believing in the programs of Pastor Kibuloy. Sa Las Vegas, 2 schedule, isang malaking pagtitipon at isang small gathering ng leaders. Ganon din po sa New Jersey, 2 pagtitipon ng mga Filipino communities. So sa Washington DC, 3 schedules, Brother MJ. Lahat po ng naikutan ni Kay Eric, including sa Toronto. 2 schedule din ang nagawa doon at may gagawin pa sa May 4, and sa Vancouver, sa British Columbia, sa Canada, ganun din. Overwhelming, Brother MJ. In the 9 or 10 schedules that I was part of among Filipino community leaders, isang panawagan nila, i-landslide victory ang PDP laban slate, including po nandyan si Pastor Kibuloy, na siyang nagsisilbing moral compass and to bring moral conscience and good governance direction sa Senado na bibit-bitin as counterbalance sa Marcos government.
maganda po ang pagtanggap ng mamamayan. At ang hindi mawawala sa lahat ng pag-ikot ko po, Brother MJ, Brother Admar, yung talagang hindi maka-move on, hindi maka-get over ang taong bayan, ang mga kababayan nating Pilipino, may umiiyak pa rin kapag nakikita nila ang nangyari sa kay Pangulong Duterte. Yung Villamor standoff, yung pinigilan si Sara Duterte na pumasok sa kanyang tatay, umiiyak sila, lalo na pag i-play yung 16 days na pag-atake, panunupil, pandarahas, at pananakit, at pagwasak at pag-desecrate sa Kingdom of Jesus Christ Cathedral Compound sa Davao. People are crying, Brother MJ, Brother Admar, kapag nakikita ito sa mga video plays na ipinapahayag sa mga pagtitipon. Kaya alam mo talaga na seryoso ang kanilang hangarin ng mga kababayan natin sa Estados Unidos, sa Canada, and I think pati sa Europa. Same. May nakausap akong isang grupo, 10 sila. Nag-ambag-ambag sila para pumunta ngayon sa The Hague, Netherlands, upang magkaroon sila ng physical presence kung hindi man makapasok sa detention center ni Pangulong Duterte. Kita mo yan, Brother MJ, Brother Admar. Yung paghahanap nila ng tinatawag na emotional release for the anger and grief of what has happened to the country in the darkness of times right now, ay nagbibigay po sila ng pamamaraan na ma-release po kanilang nararamdaman by going to Europe. Spring na ngayon dito sa US, sa East Coast, nag-start ng spring, subalit they tried to go to Europe at in-invite ako. Ang problema, may mga conflict of schedules din at wala pa akong visa sa Europe. Pero makikita mo yung effort ng mga kababayan natin. Sa pag-ikot ko dito, in 10 schedules lahat na napuntahan ko, very overwhelming po ang kanilang sentimiento, pabor, para ipanalo ang straight victory, solid victory for the PDP Laban candidates and those who are endorsed by Pangulong Duterte, lalo na po ang Duterte na sinasabi. So yan po ay isang patotoo na indeed there was a miscalculation, there was a tactical political blunder and underestimation on the part of Marcos that what they did to former President Duterte, including what they did to SMNI, to Kingdom of Jesus Christ, and to Pastor Kibuloy, nag-trigger ito ng sentimento ng taong bayan na this is too much. Enough is enough. And the political movement right now in abroad, in the US, in Canada, in Europe, in Asia, ay nakadugtong po yan sa namumuong pagkilos ng mamamayan upang ipanawagan ang pananagutan ni Marcos. Even sa Las Vegas, dumadagundong ang resign Marcos. Even in Ontario, sa Earl Brels Park, na gathering, libo-libong mga tao na nanawagan, Marcos resign. Kapag ipiniplayan, Brother MJ, ang nangyari sa KOJC, umiiyak ang mga tao. Because they can identify what happened to Pastor Kibuloy, what happened to SMNI, to KOJC, is also what happened sa kay Pangulong Duterte na lahat pala pinagplanuhan at pinaghandaan upang gamitin ang state terror facilities of the government, pati pondo ng mamamayan, para gawin ang kahindik-hindik na pag-abuso sa poder lamang masunod ang kapritsyo sa politika. Yan ang mga sentimiento na nakita ko sa pag-ikot ko in 10 schedules around New York, New Jersey, Washington DC, may isa pa sa Maryland pala, 11 lahat, at yung Toronto at Vancouver, nababalikan ko din. Lahat ng ito nagpapakita, Brother MJ, that the pattern of rising and widespread discontent among the people on the government of Marcos are now irreversible. Opo, Ka-Eric, dito po sa sa ICC, kasi nabanggit minsan nung abogado ni former President Rodrigo Duterte, itong role ni Naconti at yung isa pang aktivistang abogado na hindi pala nire-recognize pa ng ICC na sila maging kinatawan ng mga sinasabing biktima. At isa rin doon sa kanilang nabanggit is tinawag niyang kasinungalingan yung mga ipinapakalat nitong dalawa na ito dito sa Pilipinas, kaugnay doon sa hiling na higpitan yung identification doon sa mga sinasabing biktima di umano ng EJK. Wala naman daw ganun
na hiling sila. At kung pagbabatayin natin, parang ito na yung parang trend na gumawa sila ng mga kasinungalingan or propaganda na yun yung itatanim sa utak ng mga tao. Parang kagaya lang doon sa libo-libong namatay, 30,000 ang mga namatay, pero andun sa kaso 43 lamang. Tapos kung mababasa mo sa post nila, parang nanghihikayat pa sila ng mga biktima. Akala ko ba specific na yung 30,000 na yun, kilala nyo na kung sino yun, bakit kailangan nyo pa na mangala pa ng mga dagdag ng mga impormasyon? Ganyan, Kyrie. Very significant, Admar, ang pagpupuna na yan ni Attorney Kaufman na kanyang pinuna ang pagpupustura at kasinungalingan sa propaganda attack na ginagawa ng mga CPP, NPA, NDF lawyers na ito. Si Cristina Contet ang kasama niya, no? Na abogado din ng NUPL. Tama yon. Ang una niyang sinabing kasinungalingan, nire-require daw ng passport at mga ID. Natural yun, Brother Admar, paano ka mag-travel na wala kang passport? Worldwide and universal requirement yan, Brother Admar. Hindi yan requirement ni Kaufman o ng ICC lamang. So diyan pala makikita mo, distorted ang kaisipan na ito. Pinatulan man sa interview niya. In-interview pa siya, no? Sabi niya, kailangan po ay may passport pa. Paano sila makatravel kung i-require sila ng passport niyan? Kasi ang passport pang mayaman yan, wow. So mayaman pala ang 10 milyong Pilipinong overseas Filipino workers around the world na iniwan ng pamilya, nagsakripisyo at halos dugo at pawis lumabas na sa katawan. Mayaman pa sila dahil may passport sila, no? So hindi naman pala yan totoo na talagang parang sinabi na i-require. Pero sa tingin ko, kahit i-require yan, Brother Admar, sa ICC, tama lang yun kasi passport is a requirement for travel. Hindi yan pwede na sabihin mo sinong taong ito nagta-travel. At saan ito nanggaling? Sino ito? Siya ba ito? Okay. Number 2, itong sinabi niya, massacre of the poor. Ngayon, ang challenge natin sa kanya, i-give up mo ang lisensya mo sa pagkaabogado dahil pag sisinungaling niya ng sinasabi mong massacre of the poor. Saan ang mga kaso? Saan ang case folders? Saan ang police blotter? Saan ang mga testimonya na may massacre of the poor? Ang isang kaso, 2-3 kaso, massacre of the poor, na hindi naman iniutos ni Pangulong Duterte na barilin ng polis si Kian De Los Santos at may ruling ang court na kulong na nga mga involved na polis, massacre of the poor kaagad. Tama ka, Admar, sa binanggit mo. At nagpapasalamat tayo that Attorney Kaufman is very sharp sa pag-point out nito na hindi po kinikilala or hindi po duly authorized to become counsel at the chamber of ICC. Itong si Cristina Conte at ang abogado din ng CPP, NPA, NDF na kasama niya sapagkat yan po ay mahalagang usapin ng pag-establish ng authenticity, ng legality at ng validity ng kanilang mga sinasabing biktima dahil ang nag-handle ng mga biktimang ito, kunwari, ay NUPL at karapatan. Mga grupo po ito ng CPP, NPA, NDF na ang layunin ay wasakin ng gobyerno at lalo na po ang pagwasak kay Pangulong Duterte. There is a valid claim on the part of Attorney Kaufman, on the part of the legal defense team of former President Duterte na dapat questionin ang pagkatao at ang kanilang legal standing sa ICC. I agree to that. It should be done. Na ito mga komunistang teroristang abogado nagkukunwari lamang na lawyer but they are involved in the overall operations of the CPP, NPA, NDF as urban operative components. They should be barred and prohibited to hostage the proceedings dyan sa ICC dahil sila ay mayroong tinatawag na mga hindi lamang political bias kundi malicious intent na talagang idiin si Pangulong Duterte by all necessary means including publication of testimonies and publication of witnesses.